Doc Ish, ano po ang mga medical services at yung mga treatments sa ilalim po nitong PhilHealth Leptospirosis Benefit Package? Thank you po, Doc Ish. Well, unang-una po, we have covered confinement for the leptospirosis. Pero ngayon po, in-expand na natin siya. At doon po sa ating package ngayon, kasama na rin po yung mga komplikasyon doon po sa ating bagong pakete. Pagka po ikaw ay medyo complicated na yung leptospirosis at may komplikasyon na sa mga organ system, ay may mga procedure na po na ginagawa. At ngayon po, yun pong mga yon ay kasama na dito sa ating bagong package. So, halimbawa po, kung ikaw ay nagkaroon ng leptospirosis at walang komplikasyon, pero ang presentation nyo po is mild to severe, yung pong medyo parang naninilaw na ang mata and all, medyo namumula na yung pag-ihi natin, pero hindi naman umaabot pa. Hello? Doc, go ahead please. Yes Okay. Opo. Pero hindi naman umaabot pa sa pagkakaroon ng sira ng ating atay or ng ating bato. Ang ating pong package ngayon ay umaabot na sa around 63,000 pesos na dati po ay 21,000. Ngayon, kung halimbawa po kinakailangan na madialysis ang pasyente kasi komplikado po at apektado na ang kanyang bato, ay ito po ay umaabot na sa more than 100,000. At kung yun naman pong dialysis with hemoperfusion, ay ito po ay umaabot na sa more than 200,000. Pero kung halimbawang masyado na ang komplikado, na ang pasyente po ay nangangailangan na ilagay sa isang breathing apparatus or yung pong mechanical ventilator dahil hindi na po siya humihinga ng pangsarili, ito po ay umaabot na sa 400,000 plus pesos. Yan na po yung ating mga bagong pakete para sa ating leptospirosis, which is very timely and opportune po kasi medyo sobra po ang pag-uulan ngayon at ang pagbabaha nationwide. Sino yung mga qualified na mag-avail dito po sa PhilHealth package na ito, Doc? Let's say, for example, nagkaroon ka nga ng tinamaan ka nga. Mayroon bang conditions o criteria dito, Doc? Doon sa mga mag-a-apply nito? Please go ahead, Doc Ish. Thank Wala you very po. much. Basta po this is available for all PhilHealth members. At gaya nga po na sinasabi sa Universal Healthcare Law, ang lahat ng Pilipino ay automatic PhilHealth members. So, ibig sabihin po, lahat ng Pilipino, kung tatamaan ng pagkakasakit ng leptospirosis, ay maaaring makakuha ng ganitong benepisyo as long as, again, they are admitted in accredited facilities or hospitals. Doc, pwede natin liwanagin yung accredited hospital. Ano po? Okay, baka pupunta yung isang victim ng leptospirosis pero hindi naman pala accredited. Doc, itong bagay na ito, paliwanag nyo nga sa ating mga kababayan. Ano yung tinatawag na accredited hospitals? Please go ahead, Doc. Yun pong accredited hospitals, ito po yung mga ospital na kasali or nabibilang sa listahan ng nagbibigay ng PhilHealth benefits po. Meron po kasi mga ospital na sa kung anumang dahilan ay hindi po accredited ng PhilHealth, so hindi po sila nagbibigay ng PhilHealth benefit. Ito naman po ay malalaman natin at makikita kasi yun po mga accredited facilities natin, merong may signage na nakalagay na PhilHealth accredited. Doc Ish, ano naman po yung karaniwang problema na nai-report po sa inyo ng mga pasyente na mga gustong maka-avail po nitong package? Thank you po, Doc Ish. Ang unang-una nga po ay kung halimbawa may mga gamot na hindi nakasama sa PNDF, ay yun po ang naibigay sa kanila, so nagkakaroon sila ng out-of-pocket. Pangalawa po ay the usual issue po na medyo mahal ang presyo. Pangatlo po, meron ding ilan na nagrereklamo na hindi available ang gamot. At syempre po, especially dahil yung pong komplikasyon niya ay dialysis or yung pong halimbawa mechanical ventilator, meron pong mga pagkakataon na kulang ang mga gamit ng ospital.
Now, Miss Jackie, itanong ko ulit kay Doc. Let's say, for example, another patient, sabi niya, after na lumusong siya, tapos naramdaman niya na mayroon siyang lagnat, and immediately, nagpunta siya sa hospital. Yung patient na ito, dahil sa takot, gusto niya na ma-confine siya. Mayroon bang pagkakataon na pwede magdikta yung pasyente na gusto ko makasigurado, gusto ko ma-confine ako? Ito bang confinement ay magre-rely doon sa desisyon ng doktor o pwedeng sabihin ng pasyente na I want to be confined in your hospital? Well, it is always po advised by the doctor kung for confinement siya o hindi. Kung halimbawa po kasi na merong mild, kaya kung titingnan nyo po, yung ating pakete is para sa moderate to severe kasi po yun ang mga nangangailangan ng confinement. Yun pong mild leptospirosis, hindi po siya kailangang ma-confine at meron po tayong gamot para dyan. Yan po yung ating primary care na pwede pong magpatingin sila sa YAKA program. Halimbawa, sila ay lumusong sa baha, magpatingin po agad sila sa YAKA clinic para mabigyan ng libreng prophylactic drug, yung pong tinatawag na doxycycline, para po maiwasan yung complicate ng ating leptospirosis. Ganon din po, pwede silang pumunta sa ER para po mabigyan kaagad ng lunas at ma-assess dahil meron na rin naman po tayong outpatient benefit package. But normally, the admission is dependent upon the order of the doctor. Yes, may advantage po ba kapag sa Yakap Clinic po, kung saan naka-register po, ikaw mag-avail po nitong leptospirosis package? At pareho rin po ba yung mga benepisyo, yung ma-avail kahit kunyari sa ang Yakap Clinic? Ganun po ba, Doc Ish? Yun po sa Yakap kasi, iba po ang treatment nila. Yun po yung sa mga mild cases. Ang binibigay po nila ay gamot na iinumin natin pag-uwi, yung prophylaxis drug. Pero yun po kasing leptospirosis na moderate to severe, sa mga hospital naman po yan nangyayari. So, kahit hindi ka pa po nakaregister sa isang Yakap clinic at nang kinakailangan mong ma-confine, again, as long as you are a member at accredited yung hospital, makakakuha po kayo ng benepisyo. Gaano katagal po na lalabas po itong mga sintomas, kunyari pagkatapos po ng lumusong sa baha po, Doc Ish? Normally po ay within mga magtatatlong araw, maaari na pong magsimula ang paglalagnat. Especially so kung halimbawa may sugat kayo or merong butas na maaaring pasukan itong leptospira na tinatawag. Kung kaya't again, ang pinakamahalaga Miss Jackie, huwag na nating intayin na may simptomas tayo. Kung may history tayo ng paglusong sa baha, magpa-check up na kaagad. Okay. That's a very good po, Miss advice. Annie. History na nalumusong sa baha. Sabi, hindi lang pala sugat, kung may butas. What do you mean by this, Doc? Butas. Halimbawa po, merong slice of skin. Merong ano ba tawag doon? Yung pong hiwa or anything na pwedeng pasukan kasi ng leptospirosis ay pwede po. Halimbawa, kayo po ay lumusong sa baha pero kayo ay tawa ng tawa, nagkukwentuhan at yun pong baha ay tumalsik or tumapon sa inyong bibig. At yun pong parte ng tubig na yon ay merong leptospira. So, maaari nyo pa rin po siyang makuha. As long as again, makapasok siya sa inyong katawan. Doc, pwede bang inumin yung gamot for leptospirosis nang walang reseta? Nabibili ba ito over the counter, Doc? Hindi po, dahil yan po ay antibiotic. Kaya kailangan po ng reseta. Pero yan po ay libreng makukuha sa Yakap Clinic at yan po ay libre din pong makukuha sa mga rural health centers.